Ayun, magandang gabi po sa lahat. Ilang viewers na po tayo, Sis Naina? Gusto ko kasi bago mag-start talagang ano na tayo, madami na. Madami-dami na. Hundreds, thousand. Naka-ano ka po? Naka-mute ka, Sis Naina. Ayan, so ipagpaumanhin niyo po ang aking background, mga kapatid. Magandang gabi po sa aming 200,000 viewers. Hallelujah. Ayun. Antay-antay muna po Ayan. tayo. Kahit mga 5. Magandang gabi po sa ating mga kapatid. Salamat Hello po sa aming guest. Di ba po? Ayun, start na tayo, Sis Naina. Sige po, Sister Tess. Okay, magandang gabi po. Welcome po muli sa ating WCF. Webes na naman po ng gabi, kaya eto po muli. Kasama ang aming talagang masugid na guest namin, Sis Jane. Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat. Saan po kayo naroon ngayon? Nasa biyahe. Ingat po kayo sa biyahe habang nakikinig sa ating gawain ngayong gabi. Salamat po sa mga kapatiran na maagang nag-antabay po talaga inabangan nila. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa lahat. Keep on sharing and tag po natin yung ating mga kapamilya, mga kaibigan upang maraming maabot po nitong ating gawain ngayong gabi at marami pong maligtas na kaluluwa. Salamat po mga kapatid sa patuloy na pag-antabay ng mga gawain ng biyaya ng Diyos. Sa lahat po ng programa, gabi-gabi meron po tayo upang po tayo ay magpalakasan. At sa mga nanonood po, pwede po kayong mag-comment, pwede po kayong mag-request kung may prayers po kayo or kung meron po kayong nais na ibahagi about sa topic natin ngayong gabi. Babasahin po yan ni Sister Naina. Kaya type nyo lang po dyan. Salamat po. Makibahagi po kayo sa amin ng isang oras. Isang oras lang po muli tayo. At siguraduhin po namin na talagang exciting ang topic natin ngayong gabi at napapanahon na naman po. Bati po muna, Sister Naina. Ayan nga po, katulad po ng aking nasabi kanina, ipagpaumanhin po ang aking background dahil medyo maingay po ang court sa amin. May paliga si Mayor. Ayun po. Good evening din po sa lahat ng aming 8,000 viewers na ngayon. Hello, Sister Bernadette. Hello, Brother Moore. Brother Aris. Si Sister Rosemin Galicia, hello po sa inyo. Keep on sharing po sa ating gawain ngayong gabi at tuloy-tuloy lamang po tayo. Hallelujah. Amen. Thank you, Sister Naina. Sister Jane, bati po muna tayo. Magandang gabi po sa ating mga nanonood. Pasensya na po kayo kasi hindi masyado maganda yung ambience namin dito. Kasi nga po ay marami din pong maingay dito sa amin. Palipat-lipat din po ako ng venue. Tapos po nawa po samahan tayo ng Holy Spirit para po tayo ay magiging epektibo sa ating mga manonood. Mag-stay tuned lang po kayo at marami po kayong matutunan. Ang mga nagsasalita po dito maliban sa akin ay mga workers of God po talaga. Kaya hindi po kayo maboboring dahil marami po kayong mapupulutan ng magandang mga aral. Magandang gabi po. Salamat, Sister Jane. At syempre, sa ibabahagi mo rin po mamaya, di ba? Talagang kapanapanabik at talaga pong pag ikaw ay nagbahagi, talagang maraming kapupulutang aral. Di po ba? Ngayon po, dako po muna tayo sa ating opening prayers. Sister Naina, pangunahan niyo po muna ang ating panalangin. Ayan, manalangin po muna tayo mga kapatid. Samahan niyo po ako. Dakilang Diyos, kasama po ang aming mga kapatid na nanonood ngayon at sa lahat ng mga kasama pa namin at makakapanood ngayong gabi. Lord God, abutin mo po ang mga puso nila ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, na makaabot sa kanila ang mensahe mo sa aming pag-uusapan, Panginoon.
mula sa simula hanggang sa katapusan, Panginoon. Ang iyong pangalan ang aming itataas. Walang ibang sasambahin, Panginoon. Walang ibang papupurihan, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoon. At wala pong magaling, Lord God, lahat ng salitang lalabas sa aming mga bibig, Panginoon, ay manggagaling sa inyo. Tinataas namin ang ngalan mo, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Amen. Batiin po muna natin, Sister Naina, ang ating mga viewers. Sino-sino po sila? So, pasensya na po, wala pa akong extra gadget. Ay, hindi ko nakikita kung sino ang ating mga viewers. Ayan. Good evening po, Sister Diana, Sister Jocelyn Tugon, Sister Early, good evening po sa inyo. Ang sabi ni Sister Bernadette, good evening po sa mga naggagandahang mga mommies. Sabi naman ni Brother Aris, blessed evening po sa lahat. Ayan po. So keep on sharing mga kapatid. Tuloy-tuloy lamang po tayo. At suportahan po natin ang gawain para sa Panginoon. Hallelujah. Sister Tess. Amen. Thank you, Sister Naina. Ang ating pong topic ngayong gabi ay thinking others. Thinking others. Ano po ang nasa isip niyo pag ito po ang narinig nyo na pamagat? Ang ating pong supporting verse ay mula sa Philippians chapter 2 verse 4. Sabi po dito, let each of you look out not only for his own interest but also for the interests of others. Sabi po sa Tagalog, basahin ko rin po sa Tagalog, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Napakaganda din po ba? Ito pa lamang po. Salamat po sa Word of God na ito na talaga naman pong napakagandang pakinggan na tayo nga po bilang Kristiyano na isa ito sa pinakamagandang katangian ng bilang isang Kristiyano at bilang nakakilala na sa ating Panginoon. Ito po ang unang-unang kumbaga kinagagala ko na talagang na-observe ko sa biyaya ng Diyos. Think others, ito po ba nagagawa natin, ang isipin natin, muna ang iba, hindi lamang po yung ating sarili. Pray for others, pinagpapanalangin po ba natin ang ating mga kapatiran, hindi lamang yung ating mga kapatiran, ang ating bansa. Lahat po andyan, di po ba? Ito, isa rin to sa natutunan ko na dati talagang ako lang, di ba? Sarili ko lang, pamilya ko, pero hindi po pala dapat lahat ng nasa paligid, lahat ng nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating mundo, sa ibang bansa man yan. Basta ipanalangin po natin lahat. Pray for them before the problems happen, di po ba? Tama naman po yun, bago pa mangyari, kung ano man yung dapat mangyari, yun po ay dalhin na natin sa panalangin. And then yung look after each other, ayun, alagaan po natin ang isa't isa, di po ba nagagawa po natin? Nag-celebrate po ba tayo pag merong din kasiyahan yung iba? Tayo po ba ay nagagalak din para sa kasiyahan ng mga kapatiran natin o yung kaibigan natin o yung kapamilya natin? Hindi yung tulad ng iba na, alam mo po yun, yung pag masaya ka, nakita mong masaya yung yung kaibigan mo o yung pamilya mo dahil meron silang achievement na nagawa sa buhay pero ikaw naka-ismid dahil hindi ka masaya. Di po ba? Yung mga ganong ugali. Tayo po ba nararamdaman po natin yung ganon sa ating sarili? Nagagawa rin po ba nating umiyak pag yung kapamilya natin or kaibigan natin, kapatiran natin ay may iniiyak silang problema, dinagabayan po ba natin sila? Intercede for them, ay yung namamagitan po ba tayo sa kanila pag yung dapat na meron tayong dapat gawin na halimbawa meron po silang pinagdadaanan or merong dapat na dito? Merong hindi pagkakaunawaan yung ating mga kaibigan, ating pamilya, tayo po ba ay namamagitan para sa kapakanan or para sa ikatatahimik ng both sides, hindi lang po nang papanig tayo sa isang tao lamang. Yan po ang ilan sa mga katangian na kumbaga dito po sa ating topic, thinking others. Sabi po sa verse na ating binasa, huwag puro sarili lamang ang ating iniintindi. Bagkus isipin rin natin ang ating kapatiran na nangangailangan ng kalakasan sa ating Diyos. At kailangan rin nila ng salita ng Diyos dahil lahat ng tao ay merong kahinaan sa sarili. Kaya kung tayo magiging simbolo ng kabataan or ng ibang mga kapatiran natin,
para makilala nila ang Panginoon at tiyak na lalakas ang ating mga kapatiran sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Apply natin sa buhay natin na kahit sa panahon ng nanghihina tayo, meron man tayo o wala, may pagsubok man, maging daluyan pa rin tayo ng kalakasan at pagpapala sa iba. Tiyak at sigurado na tayo ang unang palalakasin at pagpapalain ng Diyos dahil tayo ang kanyang nagiging daluyan. So ayun po, diyan po iikot ang ating topic ngayong gabi. Kung meron po kayong nais ibahagi, type nyo lang po sa comment section. Babasahin po namin yan para kami rin po mabahagi na nyo kung ano po yung, hindi lang po kami yung magbabahagi sa inyo ng aming kaalaman, kundi pati rin po kayo, ma-share din po ninyo kung ano yun naman po yung nais nyong ibahagi sa amin at sa ating mga tagapanood. Ayun po. Unahin ko na po. Sister Nainay, ko na po una about may bahagi about sa ating topic ngayong gabi. Dudugtungan ko po ang sasabihin ninyong dalawa ni Sister Jane. Okay. Sister Jane, Yes. ano po yung insights ninyo sa ating verse na binasa ni Sister Tess? At yun nga yung sabi ko na yung pagiging selfless. Sige po, yung ating verse po, yung let others love you, look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Ito po yung sa verse natin sa Philippians 2, verse 4, yung each, bawat isa sa atin, tayo look out. Ano po ba ibig sabihin ng look out? Bantayan, watchful. Yung hindi po para bantayan, para ichismis, bantayan para punahin, para kumintuhan, bantayan po para kung ano po ang ating maitutulong sa ating kapwa, isipin po natin na hindi nabubuhay ang isang tao kung nag-iisa. Hindi nabubuhay na may kasama. Kaya kasama po tayo doon bilang isang Kristiyano po. Yung mapagbantay po tayo sa mga tao na nangangailangan ng ating tulong, lalo-lalo na kapag nandun sila sa sinasabi ni Sister Tessa, yung problema, kabiguan, yung may sakit. Doon po tayo papasok, pwede natin po silang alalayan o bigyan ng comfort na may kasamang pagmamahal na ipasok natin na may Diyos po na handang umalalay, handang dumamay. At hindi lang po yun, kung mayroon po tayo, pwede natin silang tulungan sa material. Kunyari, wala silang pagkain, pwede natin sila matulungan. Yan po ay isang bahagi na pag-watchful. Hindi lang po natin sila pakiramdaman o didmahin. Ang kapakanan po nila, not only for our own interest at yung pansarili lang po, also for the interest of others. Ano po ba yung interest? Yung kapakanan, yung kapakinabangan at kabutihan. Ito po yung attitude na dapat meron tayo para maging selfless. Kasi sinasabi doon, selfless, mapagpakumbaba, magiging marespeto at pwedeng turuan ang ating sarili para po tayo ay makakapag-look out, bantayan, hindi para tayo po ay laging makiramdam. Pag yung selfless po natin kasi, minsan sabi, pwede naman, pagka pinakailaman natin yan, baka maging masama pa tayo. Pero, huwag na natin isipin yun. Ang mahalaga po ay tayo nakatulong at tayo po ay magkakaroon ng pakinabangan, hindi lamang po sa ating sarili, bagkos ang interest nila. Interest ng mga taong ating gustong tulungan na balang araw o bukas isang araw ay maimulat ang kanilang mga mata na tayo ay ginawaan man tayo ng hindi maganda, binabalikan natin ng maganda. Yan po yung pag magipapagkumbaba, bagamat ginawaan tayo ng hindi maganda, kabutihan naman po ang ating binabalik. Kapag binamataasan po tayo, ang binabalik naman natin ay ang pagpakumbaba. At kahit tayo ay hinahamak, nirerespeto po natin sila. Hindi natin pwedeng balikan kung ano po yung kanilang nagiging ugali. Manyari, sila po ay hindi maganda magsalita. Meron po tayong pagpipigil.
dahil nirerespeto natin sila para ipakita na tayo po ay may pakialam sa kanila at binabantayan po natin ang ating sarili na hindi tayo makakapanakit sa ating kapwa dahil may respeto po tayo sa kanila. Yun po yung interest natin na iniwan sa atin ng ating Panginoon para po tayo ay makapagbigay ng interest sa ating kapwa. Kasi kung lagi lang po ang interest natin na ating tinitingnan, hindi po natin kayang gawin ang uunahin ng iba. Yan po. Nakamute ka po, Sister Nan. Ako na ba? Maraming salamat po, Sister Tess. Sabi nga po kanina, Sister Jane, ang sabi kanina ni Sister Jane doon sa Philippians na sa ating verse na binasa, which is Philippians 2 verse 4, let each of you look out not only for his own interest but also for the interest of others. Wag lang nating tingnan kung ano yung pangangailangan natin. Wag lang nating tingnan kung ano yung makakabuti sa atin, yung advantage sa side natin. Wag lang nating tingnan kung ano yung wag nating unahin ang ating sarili. Sabi nga kanina ni Sister Jane, selfless. Ano nga ba ang ibig sabihin ng selfless? Ang hindi mo pagiging makasarili. Sabihin na natin yung word na makialam. Magkaroon tayo ng pakialam sa iba. Dahil meron tayong pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa. Minsan mahirap gawin ang parang unahin mo ang iba dahil sabi nga may mga sarili tayong mga pangangailangan at yung oras natin, yung panahon, pera, talento, lahat yan regalo ng ating Panginoon. At minsan may mga sarili tayong pangangailangan na parang wini-weigh natin, ano ba uunahin ko? Ang aking kapwa o ang aking sarili, ang aking pamilya. So paano ka parang minsan sasabihin natin na paano mo maibibigay ang bagay na wala ka? Paano mo maibibigay ang bagay na kulang ka? Doon natin mapagtatanto mga kapatid ang pagiging selfless. Kasi kahit na may mga pagkakataon, alam natin, may mga pagkakataon tayo, hindi naman tayo laging okay. May mga pagkakataon na may mga pangangailangan tayo, pero kailangan tayo sa simbahan. Kailangan nating maglingkod. 'Di ba? So kailangan nating gawa ng paraan para yung presensya natin nandoon. Kailangan nating gawin ng paraan para unahin ang responsibilidad natin sa Panginoon sa pamamagitan ng meron tayong mga ministeryo, Sister Tess, Sister Jane, 'di ba? Doon lang makikita mo ang pagiging selfless mo dahil kahit na may pangangailangan ang mga anak mo, panahon mo, may mga selebrasyon kayo, lagi nating inuuna ang gawain sa Panginoon, 'di ba? Nung nabubuhay pa si pastor, ang turo nga sa atin, kahit ngayon si Bishop ang turo sa atin, hanggat maaari, unahin natin ang gawain sa Panginoon. Kahit na meron tayong mga family affairs, may mga celebration tayo sa loob ng pamilya. Doon pa lang makikita mo ang pagiging selfless mo dahil naging responsible ka sa iyong kung ano yung tinayuan mong salita, kung ano yung ipinangako mo sa Panginoon. Winay mo ano ba ang mas mahalaga at nanalo sa'yo ang responsibilidad mo bilang kung ano man ang tinatayuan mong ministeryo na meron ka. Para sa ating mga kapatid, si Sister Tess, member ng ushering team, si Sister Jane, member din ng ushering team, kahit na kailangan na nilang umuwi sa kanilang mga kanilang tahanan. Pero after ng service natin ng Sunday, saan natin makikita si Sister Jane? Nandoon po sa kusina. Magkatapos magsilbi ng ating mga kapatid sa
mga workers natin, matapos magpakain, nandoon sila sa kusina at maghuhugas. Doon makikita niyo po mga kapatid, yung pagiging selfless at saka yung joy, Sister Jane, no, Sister Tess, no, hindi mapapantayan yung kaligayahan na kahit na nag-spend tayo ng maraming oras sa simbahan, hindi mo mapapantayan, hindi ko maintindihan, hindi ko maipaliwanag kahit na may mga sariling plano, pero nakagagawa natin kanselahin yon dahil yung puso mo nandun yung joy mo, 'di ba? So bakit ba ako napunta sa responsibility natin bilang kung ano man ang tinatayuan natin sa simbahan? Kasi doon kasi makikita mo ito yung pangalawang dapat na pag-uusapan natin dapat yung magbahagi ng pagkakataon at pangyayari na masasabi mong nagpakita ng malasakit at pagmamahal. Kasi doon makikita mo yung malasakit mo na hindi mo hinayaan ng mga kasamahan mo sa ushering team na sila lang ang gumawa 'di ba? Hindi mo hinayaan ang mga kapatid mo sa Panginoon na actually nung time na lockdown, wala talaga kami sa simbahan, kami lang. Music team, production, tsaka yung pastoral lang. So, walang choice, kami po talaga hanggang sa katapusan magpipit lahat aayusin. Pero salamat sa Panginoon ngayon, napakadami na natin sa simbahan tuwing linggo, 'di ba? At nagagawa na natin ang dating normal na nagagawa natin. At gusto ko lang i-point out dun sa verse na 'yon. Ang ilang importanteng obserbasyon natin dito. Una yung command na sa atin bilang mga believer na regardless sa kung ano man regardless of maturity or authority, are supposed to treat others with humility. Pag may sabi nga kanina ni Sister Jane, mapagpakumbaba at selflessness. Pangalawa, focus is not only exclusively towards others. Ang sabi ni Paul dito, never look to your own interest. Huwag mong tingnan kung ano lang yung makakabuti sa'yo. Kung hindi, we are to put the needs of others before our own. But this does not mean we completely avoid caring of our own needs. Hindi naman ibig sabihin na dahil inuna natin ang kapwa natin, ay hindi na natin binigyan ng pansin ang ating mga sariling pangangailangan. At sabi ko nga kanina, it's hard to serve other people when your own life, health, and concerns are in ruin. So pangatlo po, gusto ko lang i-point out na ang bawat isa sa atin ay dapat na magtulungan. Hindi ibig sabihin na, alam niyo yung pay it forward. Yung word na pay it forward. Minsan nakakaranas tayo na ginawan tayo ng kabutihan. At gusto natin na kapag nakatanggap tayo ng kabutihan, regardless kung ano mang form ng kabutihan yan, in cash man yan or favor yan, parang gusto rin natin na ibahagi din sa iba yung kabutihan. Ayun, pay it forward. Nabanggit ko lang yung tatlong yon kasi gusto ko lang siyang makita ng ating mga kapatid na yung pagiging selfless dito sa verse na to, yung pagkakaroon natin ng pagmamahal at pagmamalasakit sa iba. Minsan nga iniisip ko, sabi ko, paano tayo makakapagpakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa mga tao din na hindi natin kaano-ano. At yun ang pang number 3 natin siguro na yun ang pang number 2 and pang number 3 na pwede nating pag-usapan, Sister Tess. Ituloy mo na lang po yung sasabihin ko. Amen. Thank you, Sister Naina. Sinagot mo na po yung ating tatlong na ibahagi na. Tama po yun, Sister Naina. Masaya bilang isang usher. Masaya maglingkod sa Panginoon. Andyan po yung habang naghuhugas kami, nag-sharing kami, natututo kami, di ba, Sister Jane? Habang panay ang hugas mo, nag-share ng Word of God, tapos ng mga patutuo, ayan. Kaya hindi lamang, alam mo yung masaya ka sa gawain mo, hindi kayong nagmamaktol, hindi kayong puro reklamo na hindi po masaya po na nagtutulungan kami, bawat isa, minsan nag-aagawan, ako na dyan, di ba po? Masaya maglingkod sa Panginoon dahil alam natin na
ang Diyos ang ating naluluwalhati sa ating ginagawa para sa Kanya. Amen. So ayun, una na po ako magbabahagi din ng ating ang ibabahagi ko po yung sabi nga po yung pagkakataon na pangyayari na magsasabi kung nagpakita ng malasakit at pagmamahal sa akin. About din pa connect din po ito sa ating topic na thinking others dahil natuwa po talaga ako as in na-appreciate ko po. Ibabahagi ko lamang po ito po yung naalala ko po ito agad ang sumagi sa isip ko. Dahil alam mo ang mga kapatid, ang church po natin talagang sabi nga BNB cares. Andiyan po yung pagmamahal ng ating mga kapatiran. Naramdaman ko, diyan ko po naramdaman sa biyaya na talagang pamilya ang turing sa bawat isa. Ito po, nito lang kung nangyari nga sa akin na hack na account na nakakatakot nga po dahil ginagamit sa pangluloko, ginagamit sa pang-i-scam, kung saan-saan hanggang ngayon di po tumipigil eh. Pero ang mga kapatid po natin, Brother Ari, Sister Diana, sino po ba iba po, talaga pong ginagawa po nilang andyan kung paano ko resolve yung aking problem about sa aking account. Si Brother Aris talaga po andyan po yung nag-message siya na gagawin niya na ma-recover yung aking account. Alam mo yun, yung simpleng gawain ng ating mga kapatiran na alam mo nakaka-touch sa damdamin natin na sobra namang overwhelmed talaga na yung ating mga kapatiran ay andun handang tumulong. Siguro hindi lang po ako nakakaranas ng ganito sa ating mga kapatiran. Ano po, dahil talaga naman pong alam ko na ang bawat isa ay nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. Hindi lang po ginagamit niya ang ating mga kapatiran sa biyaya. Talagang andun po yung makikita mo yung pagmamahala na talagang pagkikare po nila sa bawat isa kung ano man pong problema. Inaalam po nila kung ano po ang problema ng ating mga kapatiran. Kung ano man po ang maitutulong, talagang andyan po sila handang reach out ang bawat isa, ang ating mga leaders na talaga pong hindi sila tumipigil na tanungin ano pa bang ikagaganda ng ating church, ng ating mga kapatiran, ano ba ang pwede nating gawin. Andun po yung nila yung talagang pagtulong nila, nasa puso nila yung pagmamahal sa ating sa simbahan, sa ating mga kapatiran. At hindi lang po sa ating mga kapatiran kahit hindi po member ng biyaya ng Diyos. Andiyan po yung alam ko po na observe ko po yung pagmamahal nila at iparamdam nila yung pagmamahal sa bawat isa. At yun po ang totoong nasaksihan ko po sa biyaya ng Diyos. At isa pa rin po doon, siyempre, hindi ko po makakalimutan ang ginawa ni Pastora Magda sa akin po na, yun, masasabi ko rin po yun na pagmamahal at malasakit. Bakit? Dahil isa po si Pastora Magda sa umahon nga po sa akin kung saan ako nakasadlak nung nakaraang nung dati na ako po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon. Pagmamalasakit, pagmamahal, na kahit po ako parang umaayaw na ako na parang hindi ko maintindihan kung ano ba yan? Hindi ko alam yung mga pinagsasabing dyan. Kasi nga wala po akong alam sa Bible, wala po akong, parang lutang po ako na, parang wala naman ako maibahagi. Parang ang pakiramdam ko po noon, kaya minsan, ayan si Sister Jocelyn, Sister Naina, di ba kabatch po kita, nakita nyo yung unang-una na talagang, sabi ko na parang nawawalan akong gana kasi ang gagaling nila, alam na nila lahat eh. Ako parang wala, ano ba itong pinasa ko? Yung ganun po, yung umpisa sa beginning, new beginning kami. Then, si Pastora Magda talagang hindi niya po ako tinigilan eh. Andiyan yung i-reach out niya ako, tawagan niya ako, kontakin niya ako. Kumusta ka na? Dumalo ka. Text niya ako. Alam mo po yun, yung na sa sobrang talagang pagmamalasakit ni Pastora na gusto kanyang mailigtas, gusto niyang maranasan mo ang kabutihan ng Panginoon. Di po ba? Yun ang yun, ayan, naiiyak ako. Pastora Magda, nakakatuwa. Hindi lang po sa Pastora Magda, may mga leaders din po tayo na talagang ayaw po yung akala natin, ano ba naman to, ayaw akong tigilan, ayaw ko na nga eh. Yung mga ganun po ba, di ba, na kumbaga binabaliwala ka na, pero sila po, andun po yung puso nila na talagang gusto nilang naiahon ka dahil alam nila, naranasan nila ang kabutihan ng Panginoon, na gusto rin nilang iparanas sa atin. At yun po ay hindi ko pinagsisihan na ako ay napunta. Bagkus ito po ay talagang ikinagagalak ko, kinatutuwa ko po na isa po ako sa naisalba. Isa po ako sa naging naging bunga ng pagtsatsaga ng ating mga leader, ni Pastora.
Andiyan po yung pagtsatsaga niya, hindi po nasayang dahil may isa pong kaluluwa na naligtas. Yun po ang gusto kong, at syempre gusto rin ng mga leader natin na iparamdam natin sa ating mga kulang pa sa paniniwala, kulang pa sa kaalaman. Kaya wag po tayong titigil dahil darating po ang araw na pasasalamatan nila tayo dahil marirealize nila na malaking tulong ang ginawa natin sa kanila na nailigtas natin sila sa kung ano pa man. At alam natin na ang naghihintay sa atin after ng ating mga pinaghirapan ay ang kaligayahan na makasama ang ating Panginoon, ang katotohanan, di po ba? Ayun po, yun po ang isa sa talagang sabi ko itong topic na to, napakaganda, napakasarap ibahagi dahil sa biyaya ng Diyos, punong-puno po ng thinking others. Ayun po. Salamat po mga kapatid. Next po natin na magbabahagi, or Sister Naina, meron pa po bang mga comments, mga naibahagi ang ating mga babasahin? Sige po. Opo, basahin ko lamang po. Sabi ni Sister Cristina Cruz, hindi matatawaran ang ginawang paglilingkod ng mga workers ng simbahan kahit na po iba-ibang ministry, nandun po yung kaligayahan sa paglilingkod para pong walang kapaguran kasi galak na galak ang puso nila sa paglilingkod. Amen, Sister Cristina. Amen. Shout out sa lahat ng miyembro ng aking food ministry, Biyaya ng Diyos Binyan Food Ministry. Maraming salamat po sa taus-puso ninyong pakikibahagi. Tuloy-tuloy lamang po, sabi ni Pastor. Hallelujah. Sabi ni Pastora Magda, Amen, sisters, because we are one in the bond of Christ. We are family. Amen. Thinking of others, do all things without murmuring and disputing. Pastora Magda. Amen. Brother Arman. Jesus loves you, Sister Tess. Sabi ni Pastora. Sister Marilyn, ang simpleng bagay na nagkakaroon ng malaking impact sa ibang buhay. Amen. To God be the glory. God is so good. Sister Tess Capili. Ayun po. Amen. Maraming salamat sa mga kapatid natin na patuloy na kasama pa rin natin hanggang ngayon. Huwag po kayong bibitaw dahil marami pa rin po tayong pag-uusapan at marami pa kaming ibabahagi sa inyo. Thinking of others, napakabuti ng Panginoon dahil nga yung topic na ito ay talagang it hits sa kung sino man ang manonood at makakapanood ngayon. Kasi parang tanungin natin ang ating mga sarili, meron ba tayong, saan na ba tayo dinala ng ating faith? Saan na ba tayo dinala ng ating pagkakakilala sa ating Panginoon? Oops, magiging advanced na naman ako. Magpupunta na naman ako sa third na pag-uusapan natin. Pero, ibahagi ko lang to, ko lang kasi nga konektado kasi talaga siya kung paano ka magmalasakit at bigyan pansin ang kapwa mo, 'di ba? Kung alam mo yun, be Jesus like. Paano ka na binago at paano na binago ng Panginoon ang puso mo? Asan ka paano ka noon? Ano ka na ngayon? Parang gano'n. Ito ngayon yung pag-usapan natin sa pangatlo. Pero dugtungan ko lamang yung mga pangyayari na masasabi mong nagpakita ng malasakit at pagmamahal. Sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, sabi ko nga, sino ako para paulit-ulit na bisitahin ng mga ito sa aming tahanan? Sino ako para bigyan ninyo ng panahon? Hindi ko naman kayo mga kaibigan. Sorry Pastora. Sorry sa Pastor Kenneth. Ayun. Kasi hindi ko naman kayo mga kakilala. Bago pa lang naman tayong nagkakakilala. Pero bakit ang tiyaga-tiyaga ninyo napuntahan ako sa aming tahanan? Di ba? Parang grabe po. Parang ang mahalaga pala ako. Di ba?
mahalaga pala ako. Ganun po pala talaga. Kapag may mission ka, may pinagagawa sa iyo yung Panginoon. Dahil kung hindi po ako tsinaga talaga, nila Pastora, yan si Sister Rowena, kasama pa yan si Brother Arman, laging nagpupunta sa bahay, si Pastor Kenneth, sino pa ba ang mga nakarating doon sa tubigan, nakarating din sa akin sila, yung asawa ni Sister Lilia, nakarating doon, sino pa? At nung binyag ng driver ko na nagdala sa akin sa biyaya ng Diyos, yung binyag ng anak niya, halos lahat ng mga taga-biyaya na-meet ko sila dahil in-invite sila dito sa aming bahay. Bagamat konti handa ay pinagkasya ng Panginoon. At doon nakita ko po mga kapatid na ito pala ang biyaya ng Diyos. Talagang nagkakaisang puso. Makikita mo po yung joy sa kanila, yung makabanding sila. At ngayon nandito ako, 'di ba? Dahil kung hindi ako itchinaga ng ating mahal na pastora at mahal na Pastor Kenneth at sa mga members na laging kasama nila, hindi po ako magiging kabahagi ng music team. Hindi ko mararanasan ang napakasarap na pakiramdam na awitan ng ating Panginoon. Hindi ko mararanasan ang napakasarap na pakiramdam kasi nag-usher din po ako na makibahagi sa ating mga kapatiran sa ushering team na ang sarap nung para kang nagpipiknik tuwing Saturday noon na 'di ba na nagdadala ng pagkain kanya-kanya tapos maglilinis tayo sa church 'di ba tapos hindi ko mararanasan yung hindi ko makikilala si Sister Jane na napakalaki ng naging impact sa lahat ng mga karanasan ni Sister Jane. Yun nga akala natin parang baliwala lang sa atin yung mga ibinabahagi natin. Pero naaalala ko, Sister Jane, ang sinabi mo, kung gaano ka naging matapang. Yan si Sister Jane, nagpa-opera yan ng mag-isa lang niya. Alam mo yun? At hindi yan uminom ng antibiotiko, umuwi lang yan. Hindi na yan uminom ng antibiotic dahil sa kawalan. Sister Jane, di ba? Dahil nung mga panahong yun, walang pambili. Di ba? Pero nakita mo kung gaano niya napagtagumpayan ang mga pinagdaanan. I mean, yung mga ganong experiences, hindi ko makikita, hindi ko maririnig yung testimony ng buhay ni Sister Tess. 'Di ba? Kung gaano naging mabuti sa kanya ang Panginoon. Yung testimony ng buhay ni Pastora Magda na kung paano siya inangat ng Panginoon mula noon na walang-wala, hindi marunong bumasa, hindi siya pumayag mula sa pagtitinda na sabi niya napaka-taklesa niya. Ngayon ay kung paano siya nakakapag-ahon ng napakaraming kaluluwa. At isa na po ako doon, isa na po si Sister Tess doon. At si Pastora sabi nga niya, hindi kumpleto. Parang ayaw niya magpahinga, hindi kumpleto ang kanyang buhay na nasa bahay lang siya. Bakit? Thinking of others. Hindi kaya ng kaluluwa ni Pastora na nasa bahay lang siya, knowing na maraming kaluluwa ang nauuhaw at kailangan na makarinig ng salita ng Diyos. Thinking of others. Iniisip mo na yung manghingi ka ng siguro na ni Sister Jen yung topic na to ngayon. Gawa ng meron nararamdaman si Sister Jen nung isang araw meron siyang karamdaman. Sister Jen, sorry na ibahagi ko lang. At yun nga sabi ko sa puso ko, anytime kahit na Santa Rosa ka, sandali lang yan tumawag ka lang, 'di ba? Tumawag ka lang o mag-text ka lang, nandyan kami, 'di ba? Parang nung minsan tumawag si Sister Marilyn sa akin, samahan mo ako kahit gabi, 'di ba? Kasi ganun yung pagmamahal natin sa ating kapwa, 'di ba? Alam ko ganun din ang mga kapatiran natin. May mga kanya-kanya tayong ginagawang kabutihan na hindi na kailangan pang sabihin. Pero minsan masarap ibahagi, masarap marinig. Kasi makikita mo doon, ganun to pala. Ganito pala ang pagiging Kristiyano, 'di ba? Hindi mo iisipin yung oras, hindi mo iisipin iisipin mo makatulong ka, nadala mo yung kapatiran mo sa ospital, 'di ba? Naidala mo ang kapatiran mo sa panalangin, 'di ba? Marami na ba ako nasabi, Sister Tess? Sige, ituloy mo nga po, Sister Tess, kung ano man ang mga sinasabi ko. Hallelujah.
Amen. Po si Sister Naina, dapat ipababatiin lamang kita. Tinuloy-tuloy mo na. Sister Jane, ikaw naman po magbahagi sa amin ng iyong karanasan po, ang pangyayari na masasabi mo nagpakita ng malasakit at pagmamahal. Sister Jane. Nakamute ka po, sis. Ang ibabahagi ko po ito, yung ako po kasi Christian na ako ng panahon na yon, pero yung inulungan ko po hindi Christian. Kasi po ako dati po ng panahon medyo matagal-tagal na po. Hindi ako po isang coordinator sa perpetual. Sabi ko nga sa inyo na ibahagi ko na talagang nagpa-opera ako pero wala akong pera. Kaya ako pumasok sa bilang isang coordinator. Nung naging coordinator na ako noon, tapos na ako na-operahan, medyo maayos na ang katawan ko, maayos na rin ako ulit. Ang dami na pong basta may mga emergency po dito sa amin, ako po yung tinatawag. Ako po ang sabi, siguro kung hindi na ako noon Christian, sasabihin ko na, bakit ko naman sila tutulungan? Nung ako nga, wala nga isa na sumilip sa akin. Isa walang nangamusta. Isa walang nagmalasakit na nagtanong na, kamusta ka na? Butit na buhay ka pa. Pero dahil sa Kristiyano ako, hindi ko naisip yun eh. Yung galing ako noon, nag-duty ako dun sa perpetual. Hindi po kasi ang Junelta coordinator, wala pong sahod. Basta ikaw po ang magtatrabaho doon, ikaw din ang magdala ng merienda mo, ikaw mamasahe. Basta tumulong ka doon. Parang sinasabi nila nga, pader mo yan para sa langit. Pero sa Kristiyano po yun. Sa Katoliko. Ako naman, bilang Christian, hindi ko na iniisip yung mga ginagawa ko. Pag masaya ako, yun yung passion ko yung pagtulong. Yun talaga siguro ako nakadesign. Hanggang sa nang dumating ako, ang yung tinulungan ko po, malaking pamilya po yun. Dipante po Ang kamag-anak nga nila, kapitan. Tapos sa isang looban na halos ang dami nila. Nung dumating ako, biglang may sumalubong sa akin. 5:00 na yata ng gabi nun. Sabi niya sa akin, baka naman pwedeng gamitin yung sasakyan nyo. Sabi ko, ay, hindi po pwede. Ano po ba gagawin? Sabi, dadalhin ko po yung manugang ko sa PGH. Kasi po, 3 araw na pong dinudugo. Tapos sakit ng tiyan niya. Hindi namin alam kung mga anak na o hindi. Kasi yung aking asawa nag-aagaw buhay din. Kaya wala pong tutulong. Sabi ko, patay tayo dyan. Sandali lang ha. Iniwan ko yung bag ko. Tapos pumunta ako sa kaibigan ko na nagpatulong para maghanap kami ng ambulansya. Yung panahon na yun, ang hirap po hanapin ng ambulansya. Nagpunta kami kung saan-saan. Kasi hindi po pwedeng gamitin namin ang jeep. Kasi po ay, ang layo po noon. Ngayon kung mga anak, hindi po yung pwedeng pakinggan sa expressway o kaya sa madaming sasakyan na ikay nagmamadali. Kapag ambulansya po, mas mabilis kasi magwawangwang po yun. Naghanap kami ng ambulansya. Ang kapitan ng panahon na yun ay wala ho doon sa bahay nila kasi meron po siya number 1, number 2 at saka number 3. Hindi namin alam kung saang bahay. Basta sabi, saan po ba si kapitan? Sa number 2 yata. Tapos nang nagpunta kami sa kay number 2, sabi, ay baka wala po. Nasa kay number 3 yata. Hanggang sa nangiusap kami doon sa secretary kung pwede makahiram kami ng ambulansya sa ibang barangay. Nakahiram po kami. Mga alas 6 na yata ng gabi. Nung sinakay namin yung babae, iniipit po niya Iniipit po niya yung dalawang hita niya. Yung pala, sobrang sakit na. Nung dinala namin siya sa Pabilia Hospital, nung inilabas na yung bata sa emergency room, sinasabi na, kailangan yung pera. Hindi ka na, may bibiling gamot, may biling ganito, may biling ganyan. Ang pera lang po niya ay 1,000. Tapos hindi pa malaman kung saan nilagay. Nakatali po sa medyas. Hinanap po namin ng hinana. Tapos, ng panahon na yun, nangungutang po ako sa may yung parang nagpapautang na mga bangko para hulugan, para magkakaroon ng puhunan. BMS ba yun? Ganun. Nakakalon lang namin ng kaibigan ko noon ng tag 8,000. Pero yung 8,000 na yun ay hindi po yun namin nagamit sa negosyo. Hindi doon namin nagamit sa panganganak ng babaeng tinulungan namin. Kami, sabi namin, patay tayo, gutom tayo, wala tayong pera. Naubos natin ang bili ng gamot, tsaka yung
iniwan namin. Kasi patay na po yung bata. Nung inilabas na ano na siya, wala na, hindi na po siya nasalba. Tapos yung nanay parang nagkaroon na ng infection sa loob. Di ano, sabi, sige, iwanan muna namin kayo dyan kasi wala na po kami talagang pera. Nang pauwi na po kami sa highway, yung sinasakyan namin na ambulance, nagmamaktol na po yung driver kasi sabi niya, kailangan ko ako ng pamilya ko, kaya pag uwi ko, kailangan dapat meron din akong dala. Kasi binabayaran pala yung serbisyo ng driver. Tsaka yung minsan kapag naubusan ng gasolina, yung palang nagdadala doon ay magbibigay ng kahit pa paano para may pang-gasolina. Kasi hinira mo lang yun eh. Aba, nang nadwating kami sa highway, wala po kami mabayad sa toll gate. Ginawa po namin ay yung isang kasama, ipinahigda ko po para makadaan kami kasi sisingilin kami. Yari, may pasyente na ibinalik. Ayun, nakahiga yung kasama ko. Kaya nakalusot kami. Pagdating namin dito sa Binyan, wala na pong tao. December po yun. Ang lahat po na pumasok na sa loob siguro alas 4 na madaling araw. Maga kami umalis. Pagdating namin madaling araw na wala pa po kaming kain. Hindi nang pinaumagahan, walang nakakaalam na ako po yung sumama. Yung mga tao din sa labas na naparinggan na nila ako. Ako siguro kung ako nilapitan. Sabi, ikaw Mare, nilapitan ka pero hindi mo tinulungan. Ay kung ako yung tutulungan ko, kakakawa naman yun. Sabi ko, ano po ba yun Mare? Sabi, nanghingi daw ata ng tulong sa iyo hindi mo tinulungan. Sabi ko, ang ano po ba yun? Yung nanganak? Yung mga nganak? Sabi ko, nandun na naman po sa pamilya po eh. Sabi, tinulungan mo ba? Sabi, hindi namin alam na tinulungan mo pala. Sabi ko, kasi hindi naman po kailangan na ipapaalam ko sa inyo yung tinulungan ko. Kasi po, yung taong yun, kailangan na ng tulong. Malasakit po dun sa bata at kailangan po nating tulungan yung nanay kasi kapag hindi, nasa bingit na po siya nakamatayan. Sabi po nila, pasensya na po kasi napagsabihan ka namin na hindi mo tinulungan. Samantala, ako po yung pinakamahirap dito at kayo po, nagbibingo lang dahil kayo po yung medyo may kaya. Tapos kayo po yung nagbintang sa akin. Pero hindi po ako nakapag-away. Hindi rin po ako hindi ako nakapagtalaktakan na para ipaalam na ako po ay nakatulong. Basta bagkos, ang ginawa ko, tumahimik na lang. Kasi kung siguro sa panahon na yun, na hindi pa po talaga ako Kristiyano, baka po talaga masasabi ko, pagod na nga ako, tapos sasabihan pa ako ng ganyan. Malaking bagay po na paggising mo sa umaga, ipagkatiwala mo kay Lord kung anong mangyayari. Kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin, kinabukasan, makakatulong ka ba sa kapwa mo. Ito, pribilehiyo mo po yun eh. Hindi mo naman hinihingi yun eh. Yan na yung pribilehiyo mo na makatulong sa kapwa mo na hindi mo inaasahan na kaya mo palang gawin. Na hindi mo naman nasabi na kaya ko dahil ako ay manghirap. Sino ba naman ako? Hindi naman ako kilalang tao. Sino ako para lapitan? Kasi hindi naman ako konsihal. Hindi naman ako kapitan. Bakit po ako ang nilalapitan? Ordinaryong tao lang po ako. Hindi po ako kilala. Paano pa ba nila ako naisip na ako ang tutulong sa kanila? Sabi ko, siguro, nakita nila siguro na ako lang yung taong na madaling hilain. Madaling utusan, sabi ko nga po, pwede akong ate, pwede akong kuya, pwede akong lolo, pwede akong anytime po, basta ako'y available, pwede po akong hilain. Kasi wala po akong tinatanggihan. Sabi nga ng asawa ko, iniwan mo yung bag mo, paano? Wala ka malang dala-dala doon kahit ano. Sabi ko, biglaan po kasi yun eh. Biglaan. Kaya napasakay ako doon sa ambulansya. Kaya nung panahon ngayon nung huli, nung umuwi yung babae, hindi na namin siningil kasi alam ko wala namang pambayad eh. Pero kami po, nagbabayad po sa aming hulugan sa bangko. Ayun lang po yung napakahirap na paano mo ba mamahal ang sarili mo? Paano mo mahalin ang kapwa mo? Kung ikaw nga wala. Kaya napakahirap gawin dahil kung hindi mo lang talaga titingnan na mahala na si Lord. Paano ko ito bayaran ng lingguhan? Wala nga akong puhunan eh. Naubos nga po eh. Pero napakabuti ng Diyos. Pinakita niya na kapag may tinulong ka, may ibabalik sa'yo. Kaya nakita nila na parang wala. Si Jane, ang daming anak, wala mang trabaho, pero hindi na nagugutom. Saan mo ba kinukuha? Parang tingin sa'yo ay ang lakas-lakas mo, parang masaya ka pa rin,
parang okay ka lang parang wala kang problema. Sabi ko, kasi may Lord po ako eh. May Diyos po ako lagi. May Diyos po ako sa puso ko na hindi ko na kailangang umasa sa tao. Bagkus, ako dapat ang tutulong, hindi ako tutulungan kasi ayoko nang magkakasakit. Ayoko nang manghihingi ng tulong dahil ako ay walang-wala. Mas gusto ko ako tumulong at magmamalasakit sa kapwa na minsan hindi husgahan ka ng iba, pero hayaan mo na, husgahan nyo ako. Makikita naman yan na darating ang araw malalaman nyo rin na kung ano talaga ang ginawa ko, kung ano talaga. Hindi ko na kailangan pong ipagmalaki eh. Hindi ko na kailangan ipamalita eh. Kasi alam ko, si Lord lang po ang gaganti sa akin. Yun yung ginaganti niya sa akin. Yung masaya ako na hindi nabibili doon sa mga tindahan. Masaya ako, may peace ako. Magaan yung pakiramdam ko dahil nakatulong ako sa kapwa. Pero hindi ko iniisip na kung anong tinulong ko ay yun din yung ibabalik sa akin. Kasi kapag tininan mo yun, ay ako ay nakatulong sa pamilya nyo, baga ayo ay kailangan ay gumanti sa akin. Baga gano'n eh, napakahirap na hanapin mo kung anong ginawa mo sa kapwa mo. Bagkus, basta Diyos mo na lahat. Dahil ang Diyos lang po talagang ang magbabalik niyan sa iyo. At ayun po siguro yung pagmamahal na ibahagi ko na by chance, hindi ko ginusto, hindi ko pinalano, bagkus yung pagkakataon na naging pribilehiyo ko para tulungan at hindi ko tinanggihan at wala na akong iniisip kung saan ako kukuha ng pera, kung bibigay ko ba to? O hindi, akin to eh. Para sa anak ko to eh. Para po kasi to sa negosyo ko eh. Kaya, napakahirap. Kaya, napakahirap magbahagi ng pagmamahal, pagmalasakit. Sa isang pagkakataon, hindi mo naman kaano-ano. Hindi mo naman masyado kilala. Kabarangay mo lang na nakita ka. Sabi ko nga, iisipin, nakita nyo lang ba ako kasi kailangan nyo ako. Pero ito, huli na nang naisip ko yun. Pero no actual, hindi ko naisip yun. Nasasabihin ko sana doon sa babae, bakit ako? Ay, grabe yung pamilya eh. Pero nung araw na yon, awa ang nananaig sa akin. Awa at malasakit. Dahil kung wala ako noon, siguro patay na rin yung babae. Ayun po, salamat sa Diyos at binigyan niya ako ng pagkakataon na makatulong sa kapwa. Amen. Napakabuti ng Diyos sa buhay ni Sister Jane. Ano po? Talaga ang puso ni Sister Jane, andyan yung pagtulong. Iba talaga pag nasa puso natin ang Panginoon. May Lord tayo sa ating puso dahil andyan po lahat. Talagang di bale kung kilala ba natin sila o hindi, no? Basta ang nasa puso natin ay tumulong. Handang tumulong. Thinking others. Di ba? At kung sa iba-iba yan, talagang tulad nga po sinabi ni Sister Jane, kung ikaw ay hindi nakakilala sa Panginoon, baka care ko ba, di ba? Yung mga ganong hindi mo kita kilala bakit kita paglalaanan ng oras ko? Yung mga ganong salita. Pero dahil, ayan po, may pag-ibig ang Diyos sa buhay natin, andyan po na laging handa tayong tumulong sa kapwa natin, kakilala man natin sila o hindi, basta ang nasa isip po natin kung paano tayo makatulong. Ayun, salamat po, Sister Jane, at napakabuti ng Diyos sa buhay niyo. Ang next po natin ay yung ibabahagi ko po ay yung kung bilang ngayon nga po na nakakilala na ako sa Panginoon, paano po ba ako binago bilang isang Kristiyano? Dati po talaga, unang-una po ayun nga po, sinabi ko na ang panalangin ko noon talagang pang sarili ko lang. Pang sarili ko, pang pamilya ko, ganun lang. At noon ngang naging Kristiyano na ako, ang lahat po talagang pinapanalangin ko na tulad po ngayon, ng botohan, talagang dinadaan ko po talaga sa panalangin. Hindi na po maganda yung nangyayari dahil mga nag-aaway-away na sa Facebook. Ayun nga po, natatawa na nga lang po ako. At minsan nakakalungkot po talaga na hindi naman po dapat ganun. Kaya, ayun po, bilang isang nabago na, talagang dinadala ko po talaga siya sa panalangin na matapos ko ng mapayapa, tahimik, at pagkatapos nito, balik po sa pagmamahalan ang bawat isa. Tanggapin kung sino po ang manalo at yung mga nagkaaway ay magkabati ulit. Naliwanagan po sila at yung naman pong mga mananalo siyempre kailangan po natin ipanalangin na talaga pong unahin po nila ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino kung ano po ba makabubuti
At hindi lamang po yung pangsariling interest nila, di po ba? Ayun po ay pasok pa rin sa ating topic ngayong gabi. Napapanahon po dahil botohan at yung iba dahil sa salapi. Dahil sa kagustuhan nilang maluklok sa pwesto, nagbabayad po sila. Sabi nga po, ayun, may mga bayaran na, mayroong mga nag-aaway-aaway na. Sabi niyan, meron ng, di ba po, Sister Jane, nakakalungkot yung, talaga naman, maraming nadadamay, maraming mga kasinungalingan, di po ba? Talaga nakakalungkot po. Ito po talagang dapat po ating mga prayer warriors, talagang dapat ito iidala natin sa ating panalangin. Ano po, dahil hindi po maganda, hindi po siya mag-post ka lang ng kandidato mo, ayan na yung may aaway sa'yo, may magsasabi na ng hindi magandang salita, kaya, ba? Parang nakakalungkot po talaga. Ayun, ang sa akin din po, isa pa, syempre hindi na po ako lalayo sa ushers po. Dati noon, alam to ni Sister Mercy at Sis Feli, talaga naman ako po yung pagkatapos ng benediction, talagang ando na, uwi na ako, hindi mo na ako makita. Nakikipag-unahan na sa pag-uwi. Kahit sinasabi po nila na, baka gusto mong mag-stay, stay ko muna kasi ushers nga po di po ba? Parang wala pa nun sa ko, ay, may pupuntahan po ako meron po akong lakad. Yung mga ganun-ganun na palusot ba? Ngayon po, kaya natatawa ako, sabi ko, Diyos ko, ngayon ko naunawaan ko ano yung ginagawa ni Sis Mercy at ni Sister Feli, na sila lang po noon, na talagang grabe pala po, dinaranas ko. Kaya pa ngayon pa nagkikwentuhan kami, natatawa kami, Sister Gray, shout out po, ayun, ang aming butihing leaders sa Ushers. Namimiss ka na namin, join ka na dito, Sister Marilyn, Mamsi Rachel, miss you po. Sister Jane, Sister Jen, hindi po siya naka-join dahil birthday ni Zizi. Happy birthday kay baby Zizi. Happy birthday sa'yo, be. Enjoy mo lang ang iyong party. At ayun nga po, balik po tayo. Ngayon po, nalulungkot na ako pag ako hindi makadalo sa gawain, lalo sa ushers po, hindi ako makakatulong. Talaga po, nagkakaroon ng kalungkutan ng aking puso. Tulad po nito, sabi ko, paalam na ako, Sister Grace. Hindi ko ako makakadalo, hindi ako makatulong sa gawain sa Saturday. Ayun po sa mga gusto pong nananawagan po ako sa ating mga kapatiran, yung mga gustong tumulong po, meron po uli kami nanawagan na yung pong masaya po kami pag Saturday, yung nagpa-plancha ng mga ating seat cover, ano pa ba, magde-decorate po, announce ko na magde-decorate dahil sa darating na Sunday, Mother's Day po, celebration po ng ating mga nagagandahang nanay. Araw po ng mga nanay sa Sunday. Ayun po, yung may gusto po na na tumulong or makibahagi sa gawain sa Saturday po. Message nyo po si Sister Aren or Sister Grace. Welcome po kayo. At talaga naman po maranasan nyo kung gaano kasaya maglingkod sa Panginoon at habang kami naggagawa, nagpa-plancha, kung ano pa, naglilinis din sa church. Napakasaya po. Tawanan. Sister Lynn Labape, napakalayo pa po niyan, dumadayo. Batangas po sila Sister Emily. Talaga pong dumadayo po sila dito sa Binyan para na po ang aga nila umaalis sa kanilang bahay. 5 a.m., 6 a.m., umaalis na po sila mag-anak para lamang po makatulong sa gawain sa ating simbahan, makapaglingkod sa ating Panginoon. Salamat po, Sister Lynn and family, Sister Emily. Salamat po sa inyo sa mabuting puso po niyo na talagang hangad niyo ang makatulong at makapaglingkod sa ating Panginoon. So, ayun po. Yun po ang naiba sa akin bilang yung mga nabago na po sa akin. Yung talagang andun po pala na bigla mo na lang mararamdaman yung lungkot na hindi ka makakadalo sa gawain ng simbahan, sa mga gawain, at di ka makakapagbahagi ng mga word of God. Yun po Tapos pag yun din po yung nakakagawa ako ng, yung mga dati kong mga mali-mali na talaga naman po, pinilit ko, nabago po yun. At hindi ko hindi ko siya pinilit po sa po nararamdaman ko po na pag andyan na yung, ay mali yung gawa ko. Nawala na po yun. Yung po ang nakakatuwa at talagang binago tayo ng Panginoon. Bilang po sa tayo ay natututo ng mga tinuturo sa atin,
ayun po, kailangan po natin i-apply yun sa ating buhay. Hindi naman po na pagtapos ng natutunan natin, na pag-aralan natin, balik na tayo sa dating gawin. May process po. Unti-unti, hindi naman po biglaan, pero unti-unti po na nababago at hanggang sa nakasanayan mo na at ayun nga po na talagang mararamdaman mo na rin mismo sa sarili mo na hindi ka na pala yung dati. Iba ka na ngayon na talagang matutuwa ka dahil maganda ang kinalabasan. Nakaka-aya-aya sa ating buhay, minsan sa pamilya natin, napansin din nila at yung dating magulong pamilya, bangayan dito, bangayan doon. Bilang ikaw ay nakakakilala, wala po yun nadadaan sa maayos na usapan, nagkakapatawaran, yung mga ganun po ba, yun ang na hindi ka na magtatanim ng sama ng loob na dati, ang bilis-bilis kasi sabi nga nila, high blood yun, mabilis tumaas ang dugo niyan mga hypertension, mabilis tumaas ang niyan, may konting galit. Nawala po yun, hindi po pala totoo yun, pag high blood ka, bilis mong magalit. Parang inano na lang natin sarili natin, pero pag ikaw may salita ng Lord sa buhay mo, nasa puso mo ang Panginoon at talagang ang Holy Spirit nasa iyo, ayun po. Wala pong, hindi po magkakaroon ng puwang ang anumang galit, anumang puot. Minsan, ayun nga po, tao rin tayo, nagkakaroon tayo ng ganyan na nagagawa din na nagagalit po tayo or nagkakamali, pero yung po ay ikinalulungkot natin, agad natin itong inihihingi ng tawad. Yung po ang nararamdaman ko sa sarili ko, hindi po ako mapakali, na talaga iniluluhod ko po sa Panginoon, magkukulong ako sa kwarto at mananalangin na talaga inihingi ko po ng tawad. So, ayun po, Sister Naina, ang bilis po ng oras natin. Bati po muna, Sister Naina, sino pa po ba? Ito nga, ayun. Sabi ni Sister Diana, thank you daw Pastora dahil laging nandoon. Walang sawa sa pagba-Bible study sa kanila tuwing Biyernes. At ang pamilya ni Sister Diana talaga ay talaga namang very active din sa church. Alam naman natin yun. At napakaaga po nitong pamilyang ito. Alam niyo na po ang ibig kong sabihin, Sister Diana, Brother Roldan. Hallelujah. Nakikinig po sila, nasa likod lang ng camera, kasama po natin yan. Sabi ni Brother Harney, amen po. Sabi ni Sister Early, God bless you, Sister. Ayun. Sister Marilyn, hello. Ayun, huwag na nating banggitin yan. Mahal natin ang ating kapwa, kaya natin ginagawa yan. Amen, Sister Jane. Iba talaga ang puso mo. You have the God's heart. Iba talaga ang puso. Gamit ka ni Lord, time will come. What you sow, you will reap. God knows everything. Sis Jane, si Lord ang magbabalik ng lahat sa'yo. Amen. To God be the glory. Jesus is alive in your life, Sister Tess, sabi ni Pastora. Napakabuti ng Panginoon. Sa lahat ng mga ibinahagi ninyo, Sister Jane, Sister Tess, kanya-kanya tayo ng pagtuturo ng Panginoon. Sa sitwasyon ni Sister Jane, napakagandang choice. Nilagay siya ng Panginoon sa test na hindi naman niya kaano-ano. Pero she chose kung ano yung sinasabi ng kanyang espiritu. Alam mo yun, na gumawa ng kabutihan, bagamat hindi naman niya kailangan pagmalasakitan, pero dahil yun ang ibinulong sa kanya ng banal na spirito. Kaya tinaniman siya ng, alam mo yung willingness to help, regardless of, nasabi nga niya, nagbabayad pa siya. Dahil alam naman niya, wala namang ibabayad. Ayan. Sabi nga ni Pastora, Sister Jane, ang Diyos ang magbabalik, 'di ba? Ano tayo noon? Ano na tayo ngayon, 'di ba? Ano na ang nagawa sa atin ng pagkakakilala natin sa Panginoon, 'di ba? Sabi ko nga, kung hindi ko nakilala ang Panginoon, malamang ay wala na po ako sa harapan ninyo ngayon. Hallelujah. Lumipad na po si Sister Nine. Pero salamat sa Panginoon dahil mahal niya po ako. Ayun. Ang mga hindi ka mahal-mahal ay natututunang mahalin. Ang mga bagay na hindi, alam mo yung mga nagagawa sa'yo ng kapwa mo na akala mo hindi mo kayang tanggapin, hindi mo kayang mapatawad, pero dahil may pagkakakilala ka na sa Panginoon, nagagawa mong magstay, nagagawa mong magpatawad, nagagawa mong magmahal. Hallelujah.
yun ang nagagawa ng pagkakaroon ng tanim ng mga salita sa puso natin. Yun. Kaya kung sa mga kapatid natin na makakapanood pa nito sa mga susunod na panahon, kung may nagtutulak sa inyo at may nangungulit sa inyo sa church natin at sasabihin mo ng isip niyo na, ang kulit naman ito, hayaan niyo po mga kapatid, magpatulak lang kayo. Sabi nga ni Sister Tess, di ba? Nagmamadali siyang umuwi. Kasi ganun po talaga. Stages di ba? Di ba? Unti-unti, hindi naman agad-agad di ba? Pero ngayon, malungkot na ang puso niya kapag hindi nakaka-attend, kapag hindi nakakabahagi ng pagtulong sa ating mga kapatid. Malungkot siya kapag hindi siya nakakasama sa paghuhugas ng plato, sa paghahanda ng mga pagkain. At shout out sa dalawang ito, kasama pa ito sa food ministry. Nagluluto pa po ito sa ating mga kapatiran, sa ating mga workers. Hindi lang po sila usher, kasama din po sila sa food ministry. At maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa ating church, mga kapatid. Diyos mabalos. At sa lahat ng mga nanonood sa atin na alam niyo na meron kayong ministry na pinagsisilbihan, palagi nating tingnan kanina tayo naglilingkod. Diba? Ang Diyos ang magtataas sa inyo sa takdang panahon, ang Diyos ang magbabalik sa inyo ng kabutihan sa takdang panahon. Meron tayong hinihiling sa mga puso natin, di ba? Unnoticeably, hindi natin nakikita pero may ginagawa ang Panginoon. Pag tahimik ang langit, meron siyang ginagawa. And one day soon, lahat ng mga panalangin mo ay magkakaroon ng katuparan. Ayun, napakaganda ng topic natin, thinking of others, di ba? Dahil tayo ay tinanaman na ng pagmamahal, kaya na nating ipanalangin ang mga tao na nanghihingi at hindi nanghihingi ng panalangin sa atin. Kaya na nating magpatawad, bagamat may mga pagkakataon mahirap, pero dahil alam natin na hindi natin ito magagawa ng mag-isa lang, lagi tayong may pagtawag sa pangalan ng ating Panginoon para yung mga hindi natin kaya ay makayanan natin. Ayun po. Maraming salamat, Sister Tess. Maraming salamat, Sister Jane. Ano nga ba ang ating pulot of the day? Be selfless. Kung ano yung, parang nahiya nga ako sa mga sharing ni Sister Jane. Masasabi ko talaga, Sister Jane, iba ka. Ikaw na. Okay naman. Ayun. Marami kaming napulot sa iyo, Sister Jane. Marami na naman dahil suki ka ng ating Women's Cafe Forum. At sa susunod muli. Hallelujah. Sister Tess. Susunod ulit, host na siya, si Sister Jane. Yes. May ibang team na, di ba? Ayun. Masarap po maglingkod sa Panginoon talaga. Sinasabi ko po sa inyo. Sumama po kayo sa amin at kami po ay nangangailangan ng mga manggagawa sa ating church. Opo, kailangan ko po ng mga tagaluto. Diba? Opo, mararanasan mag-volunteer po kayo. Kung may talento po kayo sa pagluluto, mag-volunteer po kayo. Lapit lang kayo kay Sister Tess, kay Sister Aren, sa mga kapatid natin sa simbahan, mag-volunteer po kayo. Iba po ang Diyos pag nagpala. Hallelujah. Amen. Totoo po yan. Ang Diyos ang kikilos sa ating buhay. Basta tayo, gawin lang yung part natin. Yun nga po ang sinasabi ko sa akin. Basta ako maglilingkod lang. Tuloy-tuloy lang ako sa Panginoon. Kasi si Lord may ginagawa yan sa akin. For sure. At talagang nararanasan ko to. Kung gusto mo rin po maranasan, tara na po. Maglingkod po tayo sa Panginoon. Sister Jane, may iwan niyo pong mensahe, encouragement po para sa ating mga tagapanood. Overtime na po tayo. Sige po, Sister Jane. Opo. May iwan ko lang po sa ating mga nanood at sa mga kapatiran po natin ang pagtitiwala sa Diyos ng buong puso kahit na hindi natin naiintindihan ang lahat ng plano niya para sa atin. Ay patuloy ang ating pagtitiwala dahil sa Kanya lang po dapat ilalagak natin ang ating mga tiwala. Yan po ay nakikita sa Lucas 12:22 na lahat ng bagay at lalahin ay ating ipagkatiwala sa Kanya. Amen. Amen. Thank you, Sister Jane. Ayun, mga kapatid, na nawa po, marami po kayong napulot, marami po kayong natutunan, at marami po kayong naantig ang puso sa mga binahagi namin ngayon. At marami po ang nagkaroon ng pagnanais na tulad namin at
na naglilingkod sa Panginoon. Salamat po sa isang oras na pag-antabay sa amin. Dako na po tayo sa ating closing prayers. Sister Jane, closing prayer na po tayo. Ay po ay manalangin sa ating pangwakas. Panginoon Diyos, maraming salamat sa iyong habag at biyaya, Panginoon, na ibinigay sa amin. Sinamahan niyo po kami, Panginoon, sa simula at sa pagtatapos ng aming pagbabahagi ng salita. Napakabuti niyo po, Panginoon, at naitaas namin ang iyong pangalan, hindi po ang aming sarili. Panginoon, patuloy niyo pong kaming palaguin, Panginoon, sa bawat araw, sa bawat minuto ng aming buhay, Panginoon, at sa darating pang mga araw, Panginoon. Pagkus, Panginoon, ay palakasin mo ang aming pagtitiwala sa iyo, anuman, Panginoon, ang aming mga daladala, anuman, Panginoon, ang aming mga nararamdaman, anuman, Panginoon, ang aming mga kalagayan, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, na nakaranas ng kagitwitan, nasakitan, at ano pa mga kaproblemahan, Panginoon, ay kayo po dapat, Panginoon, ang aming pagtatiwalaan, hindi ang aming sarili. Dahil, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay, ay wala rin po kami magagawa. Panginoon, salamat, Panginoon, at meron programang kanito, Panginoon, upang maibahagi ang iyong kapangyarihan, Panginoon, at ang iyong kalulatian, Panginoon, ay hindi mawawala sa aming puso. Panginoon, ay patuloy kami, Panginoon, magpaggamit sa iyo, anuman ang kaabalahan, anuman ang aming mga tinatangkilik, Panginoon, ay may oras kami para ipahayag ang iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatiran namin, kay Sister Tess, kay Sister Naina, na iyong pinagpala, Panginoon, sa gabing ito, at ang aming viewers, sila Pastora Magda, at ang lahat, Sister Diana, at Sister Brother, sino ba pang asawa nito? Ay pagpalain mo ng lubos, Panginoon, ang kanilang puso sa paglilingkod. At kayo po ang magpala kung ano man ang kanilang ginagawa, Panginoon, ay ibalik mo, Panginoon, ng 10 ulit sa kanila, Panginoon. At hindi sila magsasawang maglingkod, Panginoon. Hindi na po sila malalayo, Panginoon, dahil natagpuan na nila kung saan ang kaligayahan ay sa piling mo, Panginoon. Jesus, mighty name, Panginoon, bigkisin mo, Panginoon, ang mga anak mo, Panginoon, Amen. na sa mga oras na ito ay nanghihina sa pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ibalik mo, Panginoon, ang init ng pag-ibig nila sa iyo nung una kanilang nakilala. At ibalik mo sa kanila, Panginoon, ang pagrespeto, pagmalasakit, ang interes na kapakanan ng kapwa, Panginoon, hindi lang ang interes ng sarili nila, Panginoon. Lord, maraming salamat at binigyan mo kami ng pribilehiyo na maitaas ka sa gabing ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Thank you. Thank you, Sister Jane. Salamat, Sister Naina. Salamat po, Brother Roldan. Thank you. Diana. Salamat po. Salamat po, mga kapatid. God bless you all. Bye-bye po. Happy birthday, Zizi! Love you! Happy birthday.